Diba? Now, matapos nating mapagdiskusuhan yung mga tamang sinabi ni Presidente na unang-una, ayaw na ng Pilipino sa masyadong politika na siya rin ang namumulitika at hindi nararamdamang serbisyo, kaya nga lang, kasi wala siyang serbisyong binibigay. Sa mga kalye ha, 1 trillion ang budget ng DPWH. Ang pangit-pangit ng mga kalye, nagko-collapse pa mga tulay. Mahiya ka nga. Ano ba yan? Tapos sasabihin mo, hindi nararamdaman. Wala kasing serbisyo. Iba yun. Sa walang serbisyo, sa hindi nararamdaman. Yung walang serbisyo, may ginagawa ka. Pero sa totoo, sa 3 taon, wala kang ginawa. O ngayon, pinagre-resign mo mga gabinete mo. Eh bakit gabinete mo pinagre-resign? Di ba ikaw din, naging gabinete? O, nag-resign ka nga. Pero may nagkaroon ba ng pagbabago? Wala. Ikaw ang dahilan kung bakit nagtaas ang presyo ng bigas nung ikaw ay kalihim ng Secretary ng Department of Agriculture. Ikaw ang dahilan kung bakit naging napakamahal ng onions, no? Ikaw ang dahilan na kung bakit napakamahal din ang presyo ng tomatoes. At ngayon, nag-i-import na tayo ng lahat, pati isda. Ikaw ang dahilan. Sinibak mo ang sarili, nandyan pa rin ang problema. Ang tanong ko, ano ba ang tingin mo? Ang tingin mo ba walang serbisyong nabibigay ang gobyerno mo dahil sa mga kalihim mo? Hindi. Walang serbisyong naibibigay dahil ikaw ang problema. Unang-una, sinungaling ka dahil ayaw mong sabihin ang katotohanan kung ikaw ay nasa tamang pag-iisip. Kasi kung ikaw ay maaamin na ikaw ay bangag, patatawarin ka ng taong bayan. Si GMA nga talagang malinaw ng daya, nag-I am sorry, pinatawad. Ikaw pa kaya na pagkakasakit naman talaga yung pagiging bangag? Patatawarin ka. Pero kaya hindi ka pinapatawag, meron na kasing duda na wala ka sa tamang pag-iisip, wala ka ng serbisyong naibibigay sa iyong mga kababayan, nagpupumilit ka pa. Hindi lang manatili sa pwesto, kung hindi ilagay sa pwesto ang iyong mga angkan. Si Tambaluslos, kita mo yan? Ang number 1 na naninira sa iyo, yung Tambaluslos. Kasi lahat ng ginagawa niya sa Kamara de Representante, bulok. Yung panggigipit ng Quad Committee, yung mga kagaguhan na ginawa nila kay BP Sara, o di ba? Tambaluslos lahat yan. But then again, hindi ako naniniwala na ang dapat sisihin si Tambaluslos ha. Ikaw pa rin ang dapat sisihin because the buck stops with you. You are the president. So walang mangyayari miski pa-resignin mo silang lahat dahil ikaw ang problema. Kapag ikaw ay hindi umamin na wala ka sa tamang pag-iisip at tingin ko, mayroon na talaga mga dahilan para mag-conclude na ikaw ay wala sa tamang pag-iisip dahil kung ikaw ay nasa tamang pag-iisip, napakadami nating mga resources. Dapat lahat na nakapangyarihan nasa iyo bilang presidente, dapat meron ka naman nagawa sa unang 3 taon mo. At ano pang gagawin ng gabinete mong bago? Last 3 years na yan. First 3 years is the learning curve. Last 3 years, dapat dyan na yung mga proyekto na maaalala ka. Papalitan mo mga gabinete mo. Magla-learning curve na naman sila. So, wala kang magiging legacy. Nakita mo? So, ang punto ko, hindi solusyon ang mass resignation ng iyong mga gabinete. Ikaw ang mag-resign. Ibigay mo na ang presidency kay BP Sara. Dahil kung si BP Sara bubuo ng bagong gabinete, halos sabay lang ang learning curve niyan sa bagong gabinete na iyong ibubuuin. At least, kapag merong bagong presidente, yung taong bayan magkakasama-sama na muli, lalong-lalo na dahil nga sa ginawa mo kay Tatay Digong na pinapunta mo sa dahig, kinidnap mo. Magugulat ka kapag ang sambayanan nagkakaisa, magtutulungan yan. Itataas talaga ang antas ng kabuhayan dahil alam nila that the success of one is the success of all. And the failure of one is the failure of all. Pero habang ikaw ay kinasusuklaman, talagang hindi makikipag-isa sa iyo ang taong bayan. So ang solusyon, ibalik ang pagkakaisa. Paano? Mag-resign ka. Ibigay mo na kay Inday Sara. Makikita mo, bubulusong ang Pilipinas. Talaga magkakaroon ng tunay na pagbabago. Baliwala yan. Alam mo, PR lang yan ginagawa mo, Marcos Jr. PR lang yan na, sige, palitan natin ang mga gabinete dahil palpak silang lahat.
Una-una, sino ba namili niyan? Eh, ikaw. Ang ginawa mo kasi, namili ka ng mga gabinete base lamang sa kung sino ang sip-sip sa'yo. Kung sinong malakas sa iyong asawa. Kung sinong malakas doon kitang baluslos. Hindi mo naman inisip kung meron silang sapat na kakayahan para gampanan ang kanilang mga trabaho sa kanilang mga departamento. Tignan mo yan, DOTR. Napakatagal mong pinaupo yung Bautista na super palpak. Pinaupo mo nga si Vince Dizon, tingin mo may magagawa pa siya sa last 3 years? Alam ko, hindi mo natatanggalin yan si Vince Dizon dahil bagong-bago. Pero last 3 years, may magagawa pa ba siya? Di ba kinontra ka na niya? Kinontra ka na niya yung mga proyekto na dapat matapos sa transportasyon, tatapusin mo ngayon. Hindi nga po pwede kasi walang nangyari nung first 3 years. Ano ba yung mga proyekto na yan na pinalano pa ng panahon ni Tatay Digong? O, yung mass transport system ng Davao at Cebu, wala namang ginawa kasi kalaban ng Davao at ang Cebu. Tingin mo ba sa susunod na 3 taon magagawa yan? O yung pagre-repair ng EDSA, alam mo, lalo kang isusumpa ng taong bayan. Kasi dapat ginawa yan patsi-patsi. Eh yung mga tao mo kasi, mga kaalyado mo, lahat kurakot. Ayaw gumastos talaga para sa tunay na proyekto. O, tignan mo yung infrastructure projects. Panahon ko bilang congressman, talaga namang yung mga tumatanggap. Ako hindi kasi party list ako, wala akong district engineer na magbibigay ng proyekto sa mga kontratista na malapit sa congressman. Dati-dati, 10% pagkalye, 5% pag building. Ngayon, hanggang 45% at 55%. Bakit? Dahil kitang baluslos et al. Masyado ng korupsyon. Kaya baku-baku lahat ng mga kalsada. Ngayon, mumurahin ka talaga ng taong bayan kapag sinarado mo yung EDSA. Dahil lahat ng tao halos dumadaan dyan. Talagang tandaan mo yan. Mumurahin ka ng tao. Baka yan na ang maging dahilan para ikay tuluyan ng tsugiin ng taong bayan. So walang magagawa yung mass resignation ng iyong mga gabinete. Para tayo ay umahon dito sa putik na tayo'y nalubog. Ikaw ang mag-resign, bigyan mo ng bagong simula ang bansang Pilipinas, hayaan mong mamuno si Inday Sara Duterte. So let this day mark the day of National Resign Now Movement. National Marcos Jr. Resign Now Movement. Dahil yan ang tunay na solusyon. Hindi ang resignation ng gabinete, resignation ng ulo.